puso ng bawat isa. Ang magandang balita po, interesado po ang ating Panginoon sa deepest and darkest issue ng ating mga puso. No? So ngayon, bago tayo magsayawan, magkantahan, simulan po natin sa isang awit ng panalangin. Confession sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, nangyayang ko na rin po ang bawat isa. Ito ngayon. Sa ating oras, ang puso sa kasalanan nagawalabang sa iyo. Nagtatapat, sumasama, pagtutulog sa harap ng banal mo. Sa ating puso, ang puso malugod, maitaasan at ang aming gagawin. Pagpupuri, pagsamba, pag-awit sa iyo, Panginoon. Invite the Holy Spirit to be with us. Hallelujah! Amen.
Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lang ang source ng contentment sa bawat isa. Sabi nga na King David, Psalm 63. Lumata sa kanya ng lahat. Bilang hari. Yung contentment ng soul makatagpuan lang sa iyo. Kulang ang muting salita. Pagpakalalan na para deklara ang iyong glory. Yan mo sa mga pag-aawitan. Ang ikaw lamang ay taas. Upang ihayag ang kabutihan mo. Pag-ibig tumahan lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kakilaan mo. Kulang ang lahat ng bulan, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin buwan, lahat ng awit sa mundo. Hindi kayang ilarawan ang kadakilaan mo.
Palakpakan ng malakas ang ating Diyos at tumakas. Thank you, Lord. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Sa inyo nga pong pagsama sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga awitin po ito. Salamat, nagmi-minister kayo sa aming mga buhay. Salamat na ginawa na po kayo. Salamat po sa mga bagong bagay pa na ginagawa po ninyo o gagawin pa sa aming pong buhay. Salamat sa kahandaan ng aming mga puso sa oras na ito. Patuloy kayong umilos, mag-minister sa aming lahat at namin ang tagumpay, kabutihan at pagkapala ng aming gawain ngayong po umaga. Salamat po. Ito ang aming papuri, ito ang aming pagsamba. Ito ang aming pasalamat sa inyong pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Ano po, ay sarap pong purihan ang ating Panginoon. Hallelujah. O sige nga po, pakibati nyo nga po yung mga tabi, mga kapatid. Okay. Ready po ba? Pre, pare Alex, pakialam mo nga. Pakialam mo nga lang dito. Yan. Sayang naman yung dito lang yan. Para dito. Yan. Yan, okay na po. Salamat. Baka na bata. Okay, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating panghuling linggo sa buwan po ito ng Mayo. Ako po ulit, dahil si Pastor Dan ay nasa 5 ngayon. First and second kasi siya, dapat first and third po siya, dahil yan siya na pinuntahan ng karang linggo. Kaya, ako po ngayon, kaya nag-third and fourth po ako. Okay? Purihin po ang Panginoon. Kapala po sa hindi lamang po sa ating naririto, kundi maging sa mga naka-online po natin at sa mga makakarinig pa ng mensahe po natin ngayon po umaga nito. Okay? Ang paksa natin ngayon ay The Blessings in Unity. Sino po sa ating gusto ng blessing? Amen. Lahat naman po tayo. Tama po ba? Lahat po tayo ay may gusto ng mga pagpapala. Amen? At ang pagpapala po ng Panginoon ay hindi naman po lagi iyang patungkol sa pera. Tama po ba? Amen. No, of course, kasama po iyan sa package. Kumbaga nakapakete yan, nakabox yan, yung pagpapala ng ating Panginoon. Lalo na yung Matthew 6:33, sa dali na inuulang po natin yung bagay na yun. Ngayon, kung ikaw ay may blessing dahil sa ikaw ay masipag, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, may blessing ka dahil ikaw ay masikap sa iyong buhay, naglilingkod ka mga kapatid, okay po iyon. No? Okay po iyon. Pero gusto lang po natin sabihin mga kapatid, meron pong special blessing na inihanda ang Panginoon sa mga nagkakaisa. Amen po ba? Meron pong inihanda mga kapatid na special blessing ang ating Panginoon sa mga nagkakaisa. Sa palagay ninyo, kung sa church na ito, mula sa aming mga pastor, sa aming mga pamilya, sa ating mga leaders, hanggang kabago-bagohang miyembro, at tayo nagkakaisa sa palagay nyo, ano po mangyayari? Di ba? Sa inyong pamilya, mula kay tatay, kay nanay, kay anak, at sa mga apo, na nagkakaisa, ano kaya mangyayari? Sa company, sa employer, sa employee, anumang status niya o position niya na nagkakaisa, ano mangyayari? Di ba? Alam natin maganda. Sa ating bansa, mula sa ating Pangulo, ikalawang Pangulo, sa lahat ng mga in-appoint ng mga cabinet secretaries, sa lahat ng mga senators, congressman, national, down to local, mula sa province, governor, mga kapatid, at nagkakaisa, ano po kaya ang mangyayari? Diba? Nasandataang lakas, pray natin yung ating PNP, medyo maraming hearing sa kanila,
na mukhang hindi united kasi nga yung iba ay nakakalungkot. Mukhang nagagamit ng mga sindikato. Pag-pray po natin. Kaya may malaking epekto ito sa kapayapaan sa ating pong bansa. So, ano ibig lang sabihin na kapatid? Hindi po kaya magiging posible yung mga bagay na imposible kapag may pagkakaisa. Amen? Naalala po ninyo yung nakaraan, si Nehemiah, napaka-imposibleng itayo yung muog, mga pader na sira, mga sunog, mga kapatid, dahil sa kanilang pagkakaisa within 52 days. Ano po? Natapos po nila ito at naihandog sa atin pong Panginoong Diyos. Amen? Basta sa pagkakaisa, ang title natin nun, let's unite for good. Kung alam mong si kabubuti mga kapatid, dapat ka makiisa. Mahirap lang makiisa sa masama. Kung sasama ka sa isang grupo para mag-akla sa bayan, para magpunta ng mundo, hindi po yan. Alam natin, malaki nagagawa ng pagkakaisa. Sa mabuti man o masama. Pero tayo, magkaisa tayo sa mabuti. Kaya nga po sinira ng Diyos, yung isipan ng mga unang tao sa Tower of Babel. Di ba? Nagkaisa sila sa salita, mga kapatid. Ang laki na ng kanilang naaabot. Dahil ang gusto ng merong namumuno doon, like Nimrod, siya po rin unang tao makapangyarihan at kilala. Ang gusto nila, kaya gagawa sila ng tower para sila matangyan, para magyabang. So, binabagsak ng Diyos to. Amen po ba? Napakahalaga kapag ang ating pong pagkakaisa ay para sa kaluwalhati ng ating Panginoon, ito po ay nagkakagumpay. Amen po ba? Yan ang nakita natin sa buhay po ni Nehemiah. So, punta tayo sa ating pong teksto na ginagagamitin, Psalms 133, 1-3. Di ba, salitan tayong bumasa, kayo verse 1, kayo verse 2. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasip ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kayo po, pakibasa pangalawa. Sa 3, katulad din nila'y hamog sa umaga, sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong mapulod na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh. Itong Panginoon ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Sa English, kayo po na verse 1? It is like precious oil, word on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down on the collar of his robe. Ayun po, verse 3. Amen. Tapakan natin ating Diyos. Hallelujah. Ano po sa mga talata na ating binasa from verse 1 and 3 ng chapter Psalms 133. So, pinapakita po dito kapag may unity, may blessing na paparating. Amen po ba? Sino yung wala doon? Amen. Sabi dyan, the Lord has commanded the blessing. Uutusan ng Diyos yung pagkapala. Sabi dyan, life forevermore. Anino kaya uutusan ng Diyos yung mga pagkapalang ito? Siyempre siya nagkakaisa. Na pamilya, simbahan, company, mga kapatid, hindi po sa mga nag-aaway-away. Hindi po sa mga nagmamataasan, hindi po sa nagkakawatak-watak, kundi ito po'y uutusan ng Diyos sa isang grupo, sa isang organization, sa isang ministry na buo, na nagkakaisa. Yan po ang promise ng ating pong Panginoon. Nanimala po kayo? Again, napakaligaya, antayin na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasip ang nagkakaisa, laging sama-sama, hindi magkakagalit, di ba? Na magkakapatid, hindi magkakagalit o watak. Tapos, puntahan natin yon, 4 po yung puntos natin dito, na po, yung 4 na ito na sa verse 2 hanggang
sa verse 3. Mga kapatid, ano po? At again, ano pangako? Mula daw sa balbas, o mula daw sa ulo ni Aaron, ipapahid, ibubuhos ang precious oil. Ano po? Dadaloy sa balbas, pupunta sa collar, hanggang layan. Di ba? At sabi ng verse 3, ano daw? Yung hamog sa umaga, na bababa sa Hermon, dadaloy saan? Sa Mount Zion, sa bundok Zion. Ano? Uutusan ng Diyos ang pagpapala. Ano po? Ayan. At habang buhay po, yung pagpapala na ito. So, what does unity bring? Ano po mga kapatid? Ano ba ang daladala ng unity sa buhay natin, sa pamilya natin, sa iglesia natin? Ano po? Sa pinapasokang trabaho, sa probinsya, sa bansa mga kapatid, na po sa mga ministeryo na meron po tayo. Ating tignan. Una, unity brings anointing. Katulad ng langis. Napakaligaya, kahanga-hanga sa ating pangmasli kung nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ano pa? Yan, langis na olibo, ang mga katulad at nakakawangis sa ulo at balbas itong si Aaron. Kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa at yung suot na damit. So, sa English, may sinabi dyan, yan, how good and pleasant it is when God's people. Sino bigyan ito kayo God's people? Ayan, tayong mga kumilala, naligtas, okay? Tayo po yung mga tao ng Diyos. Amen po ba? No? Tayo po yung mga God's people. Sabi dyan, live together in unity. Magkakaisa ba tayo sa loob ng ating tahanan? Di ba ang gandang tignan mga kapatid na yung kanyang mga anak ay hindi nagbabakayan, hindi nag-aaway-away, hindi naghihilahan, pababa, sa halip nagkakaisa. Sama-samang nagpupuri, sumasamba. Ang ganda yung tignan kanina. Nung tayo nag-hallelujah at nakapikit at nakataas ang kamay. Ano? Sabay-sabay tayo mga kapatid at nagpupuri sa ating. Nararamdaman niyo ba presa si Lord? Di ba? Pangatliya mamaya yung assurance of God's presence. Ano to? Na 3 A kasi ito, 4 na A ito eh. No? Una, anointing mga kapatid. Ano po, kapag ginagawa natin yung pagkakaisa sa kaharian ng ating Panginoon, yung mga mission na ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos mga kapatid. Again, sabi ng verse 2, it is like precious oil. Ano po, nadadaloy mula sa ulo, sa bigote, sa kolab, hanggang sa laylayan ng kasuotan. Pakisabi nga po, precious oil. Tayo po ba'y nakalanghap na ng precious oil? Opo, Pastor, kapag ako po'y nagpapahilot sa bulag, at pupunta ako ng Bistamol, no? Yung langis na ginagamit nila, no? Natural oil lang po yun. May mga halo. Kami nga ay nagpunta minsan, yung misis, kasi tayo magturo ng every child. Sabi ko, pasyal tayo. Hindi bigla bumila sa akin, hindi bigla bumila sa kanya. Ay sa akin, hindi po yan. Hinilot ako, tapos na, ano ba tawag doon, na self-stop. Para positive. Baka sinabudol eh, no? Na self-stop. Ayan, natatapos naggastos ako ng 1,000. May blessing ako 2,000, hari kami, napunta sa kanya. Si Mrs. ganun din. Binigay siya ng konti, yung kanyang mata, sa kami binigay ng pamahal. Nakatulong naman, no? Yung kanyang mga parang bekas dyan, umingis, no? Ay, sabi sa akin pa, balik tayo dun sa Bistamol. Kailangan mong bibili ulit. Ayan. 1,000 din ginastos niya. Yung 2,000 niya, 1,000 sila. So, para sa napunta po, dahil po sa nahilot po kami. Po, yun. Kaya, palakpakan po natin yung self-up. Ayan. Alam niyo po, yung precious oil o anointing oil mga kapatid na ipinapahid, lalo na po sa mga priest, sabi dyan, si Aaron po kasi ang leader, no? Bilang mga priest, high priest, mga kapatid ng panahon po iyon,
na siya nga pong nangunguna sa pagsamba. Ano po sa atin pong Panginoon. At sabi po ng Exodus chapter 30, ano po, ito po yung langis na pampahid at ang kamanyan. Sinabi niya kay Moses, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira, tigsa 10 librang kanela at mabangong tambo. Ano po? At yung tambo natin. Ano ba yung tambo na ito? Mabango tayo, mga 20 librang asya. Pagkatapos, kumuha ka ng 5 litrong langis. Sabi niya, paglalu-haluin mo ito, tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango, at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga sa mga gamit niya sa templo, mga kapatid, no? Kahiran mo nito ang toldang tipalan at ang kaba ng tipan, ganoon din ang mesa at lahat ng gamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito, at ang altar na sunugan ng kamanyan. Kahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palanggan ng magkasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit, upang ito'y maging sagrado rin ang lahat ng madaiti, no? Di ba? Yan yung mahawak, mga kapatid. At sabi dyan, pagkatapos si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang buhusan ng langis na ito upang lubos silang matalaga sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangan igalang. Ititiwala kung sino mang gumayon nito, etc. Yan, nanalampasan na yan. Medyo mahaba, hanggang 38 yan. Anuhin ko na po yan. Parang ganyan, mga kapatid. Ano po ibig lang natin sabihin? Sa pagbasa po natin, again, ito po ay unique oil. Sobrang bango. Ano po? Hindi ito ginagamit sa biyan ng pangkaraniwang tao sapagkat ito po napakasagrado o tinatawag na holy oil. At ito po kapag nakalagay sa lalagyan ganyan, kapag binuksan mo, alam niyo po, yung lugar na ito, hanggang paligid na yan, hahalimuyak po yung bango niyan. Ano? Hahalimuyak po yung bango. No? Talaga naman kahit may barang yung ilong, maaamoy at maaamoy mo yung bango nito. Ganun siya. No? Ganun siya kabango, mga kapatid. Para bang nung ating Panginoong Jesus, sa John chapter 12, inalaya ng isang babae. Sino yun? Si Maria. Kapatid ni Marta, nagbasag ng pabango. Tapos, yung paaligisa sa kanyang pinulasan ng kanyang buho. Kasama po yung pabango na ito. At sabi ito, mga kapatid, humalimulat daw sa buong bahay ang paligid. Humalimuyak daw sa buong paligid ng bahay ang bango. Ano po? Ano halaga nun? 1 taon sweldo na pabango. So, hindi talaga. Kalidad talaga. Ano po? So, bakit po natin yan sinasabi sa atin, mga kapatid, no? Yung sabihin, yung mga ganyan pabango ay hindi nawawala ang amoy. Pumunta kayo na, ganyan trabaho pa sa inyo sa gawa ng pabango? Wala. No? Diba? Pumunta ka doon, trabaho ka doon, wala ka na sa trabaho mo, pag-uwi mo ng bahay, ang bango-bango pa. Tama ba? Yung mga galing sa palengke, ano naman ang amoy? Diba? Diyan sa Pilar, pagka naglalakad, meron nagluluto ng bagoong, amoy na amoy. You know, ang sa parang gano'n, mga kapatid na inilalarawan lamang po natin. Ano ba ibig kong sabihin? Ang anointing oil, o ito pong precious oil, mga kapatid, o anointing oil, ay nire-represent ng pag-anoint ng Holy Spirit sa buhay po natin. Ano po? Itinumpara po ang unity sa anointing oil. Ito raw ay matutulan, di ba? Sa langis na ibinubuhos sa ulo ni Aaron at dadaloy saan? Sa balbas, sa kolar, hanggang laylayan. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, mula sa pinuno, no, yung anointing ay dadaloy sa taas. Kaya bakit minsan may mga anointing na tumitigil? Minsan sa leeg,
Minsan sa gitna. Hindi nakakarating sa paa. Sino kayo may problema? Sa tingin nyo? Kayo ba nakaranas na ba kayo ng inyong mga lababo na nagbara? Ayaw dumalo yung tubig sa ilalim? Ito, nung minsan nag-ulan, kami lang nahan dito, naglabak dyan. Bakit? Yung mga dahon, pumunta na doon sa mga alulod. Tapos yung mga dahon na yon ay naglupa na. Kaya last Sunday, pinalinis natin sa isa nating kapatid, kalahating drum na lupa, nakuha niya sa alulod. Kaya pala, ano nangyari mga kapatid? Yung tubig na parang dumaloy sa baba, naghahanap lang dyan sa taas, nag-overflow lang sa taas at pwede pang makasira. Di ba? Maranasan niyo po yung mga bowl na CR. Di ba? Na kahit anong pilit mo, kahit anong pump mo, ayaw lumubog. Ano dahilan? Naranasan ko kasi yan doon sa dati namin simbahan. Kaya pala, merong supply. No? Merong supply na na ganun kalaki. Siguro pag upo, nahulog. Lalo na yung kila Ate Chris, na yung pahanan. Kahit anong gawin namin, ayaw, matanggal. Kaya pala, nung pinagawa nila, merong panghilo na nakapunta. Kahit anong pangpatula, patutulang mo ba yung bato na yun? Bato na po. Kaya pala kahit anong buhos, anong pang, hindi siya talaga lulubog, panghilot yun eh. Di ba? Panghilot yun. Minsan buong sapon. Ito siya siya. Ganun minsan mga kapatid. Anong dahilan? Bakit nagbabaka? Saan tumitigil? Di ba? Mga kapatid, ang promise ni Lord, dadalhin daw sa nagkakaisa yung kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin ng anointing ay kapangyarihan ng Diyos na dumating sa atin na yung isang bagay na hindi mo kayang gawin pero inanoint ka ni Lord, nagagawa mo. Ganun yun. Hindi ka marunong magsalita pero nung inanoint ka ni Lord, bakit ang galing mo magsalita? Hindi ka mahusay kumanta pero nung inanoint ka ni Lord, ang galing mo mapilin ng pagkakaawit. Anointing po yun mga kapatid. Amen po ba? Di ba? Dahil inanoint ka ni Lord sa pagluluto. Saan ko magluto? Tama po ba? Sa pagsayaw, sa pagtugtog, mga kapatid, anointing po yan. Anong anointing po yan? At mangyayari po yung anointing na bumaba, katulad daw ng langis mula sa ulo ni Aaron sa balbas, sa collar, baywang, sabi itong buong damit na basa hanggang sa palagay niya. Sa ating tahanan, si tatay, si nanay, anak, mga apo, nagkakaisa, kapag bumaba yung anointing, tuloy-tuloy. Pero kung meron diyang isa na hindi nagpa-function, baka sa kanya huminto. Doon lang sa mga nakikiisa, dumadalo yung anointing sa mga hindi nakikiisa, nagpapara. Amen po ba? Tahimik. Di ba? Alam mo yan, sa iyong sarili mga kapatid. Kaya napakalaga po ng nagkakaisa. Dito ka nalang eleksyon. Bakit po ang bilis ng boto? Gulat tayo, sa presidente, ilang lang, naproklama na, tapos na agad. Kumpara po sa mano-mano. Bakit sa mano-mano, tagal? Kasi ang daming hadlang, ang daming sagabal, ang daming teka muna, ang daming dayaan, ang daming tanong, ang daming question, ito, pikos, machine, pagsalang, tapos, hindi nyo napansin, pagka may unity mga kapatid, sa family, sa simbahan, sa bansa, mga kapatid, sa anumang organization, sa anumang ministry, wala akong dapat na magiging sa baban. Para hindi taluyan ng anointing. Alam mo sa sarili mo, bakit ako nagkakaganito? Anong dahilan? Nakikiisa ka ba? Sabi mo siya katabi, nakikiisa ka ba? Ayan. Kaya, tignan po natin yan. Sa atin po, mga buhay. Again, ang anointing mga kapatid ay kapangyarihan ng Diyos na pinagkakaloob sa tao para magawa niya ang isang bagay na pinapagawa ng Diyos sa mundo. Si Gideon, siya po ay sa libid nila pinakamaliit. Sa pamilya nila, pinakamahina. Siguro sa akin. Pero bakit tinawag ng Diyos na mighty men of valor?
Di ba? Yung nabanggit dito. Sa chapter 6. At nanguna sa Gideon 300. From 32,000, nawala yung 22, na-disqualified, natira yung 10,000, na-disqualified yung 9,700. Ilan natira? 300. Ilang kalaban? 135,000. Laban sa 300. Bang! Normal talaga. 32,000 eh. Ano yun, may times 3 na yun sa 135,000, di ba? O 126,000 nga lang yun, kulang pa. Ano po? Pero, ano yung kilang sabihin na pati, dahil yan mo si Gideon ng Panginoon, lumakas. Si Samson, inanoint ng ating Panginoon, ano nangyari? Di ba? Ang tindi. Ang tindi ng lakas na kayang patayin ng 1,000. Ano po doon? Philistine. Di ba? Nagulag siya, minuli siya ng anointing, yung 3,000 na nagagather siya sa karena, napatay niya rin. Ganun kaganda yung anointing. At again, kanino po bumababa ang anointing mga kapatid? Siya nagtatakas. Tina-challenge natin. Meron pong blessing mga kapatid. Ang una pong blessing. Ayun po, may kanya-kanya kayong ministry. Gusto niyo yung anointing ng Panginoon mula sa iyo. Yung tagapanguna, na nasa, di ba? Nasa balbas, nasa kola, nasa dibdib, nasa baywang, nasa hita, nasa tuhod, nasa paa, ng dumaloy. Ano susi? Unity. Napakaligaya at kahanga sa ating pumasok. Ang nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Ano, magkakapatid, mga kapatid. So, yun po, yun ang muna na i-share lang po natin dito. Dali, nagkaiba-iba yung aking pong, ano po, no? Yung aking pong insight, na po, nagtulo na lang po ako. Ano po, lahat na po, tayo nagkakaisa again sa mabuti, si Nehemiah, ilanay ng Panginoon, sabi namin, di ba? Na-challenge siya yung mga leader, na-challenge siya yung kanyang pamilya, yung kanyang angkan, yung mga tao, mga patid, within 52 days. Ano po, meron pong mangyayari. Ano kaya, we are better together. Amen po ba? Kaya mas mainam na tayo po ay laging nagkakaisa. Second, yung kanay Tower of the Babel, no? Na ano ginawa naman. Okay? Second, sa tingin nyo, unity brings abundance. Sabihin nyo ba, abundance? Ang Tagalog na abundance? Masaganahan, no? O, masaganahan. Ano mga kapatid? Again, sabi yan, sa verse, katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumidilig sa dakong maburol na bundok ng Sayon, sa lugar na ito, nangako si Yahweh, itong Panginoon, ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. It is like the dew of Hermon. Hindi ito yung Mountain Dew, dito yata. Ano, dito pa galing yung Mountain Dew. Ha? Sa dew of Hermon, mga kapatid. Ano po? Ano sabi yan? It is like the dew of Hermon. No? Katulad ay hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. So alam natin mga kapatid, ang Hermon po ay isang mataas na bundok. Ano po? Mataas na bundok, mga kapatid, na kapag nagkaroon ng hamog o dew, sino po yung unang nababasa? Siyempre matataas na lugar. Tama po ba? At ngayon, dahil laging nababasa yung matataas na lugar na iyan, ano po yung napapansin niyo sa mga bundok na yun? Sila ay bukod sa totoo, magbasa tubig. Kung may puno, mag-green, maberde, gulay, puno, halaman, mga kapatid, no po, mag-green, no? Like Baguio, nabubuhay dyan yung mga repolyo, mga ano, di ba? Sa ganda ng lugar na yun, no po, sa Tagaytay, kamis daw ng mga pinya dyan eh, no po, at sa pang mga lugar, mga kapatid, no po, dahil lagi silang basa, lagi silang nauulanan, lagi silang nahamugan, wala mang ulan, pero basa sila, no? Nahamugan po sila, mga kapatid, no po. At sabi niya, mga kapatid, doon po ay halintulad ang unity sa isang Jew.
na bumabagsak sa Hermon na nagiging hamog sa umaga. Alam po ninyo, kapag ang isang lugar walang dew o walang ulan, sa palagay nyo, natural, tiyo, tigang, manilaw, yung mga puno, mga halaman, madalas kapag ang isang lugar pinurse ng Panginoon, hindi po siya nagpapababa ng ulan. Naalala po ninyo si Elijah. Di ba? Nag-declare siya na hindi ulan ng ilang taon? 3 taon. Bakit? Nagkaisa kasi yung mga tao ng panahon iyon na kanilang i-worship si Baal sa halip na si Yahweh. Sa halip ng ating Diyos. Kaya naman ginamit ng Panginoon si Elijah na magsalita sa harapan ni King Ahab. King Ahab, Akab. Pares din naman no? Sige, sa Tagalog, no? Magsalita sa harap ng hari na hindi uulan mula sa araw na yun. So alam naman po natin, biro mo, ang isang lugar na hindi unulanan, hindi nabasa for 3 years, ano mangyayari? Walang mabubuhay na halaman. Eh, noong mga panahon iyon, mga kapatid, ang kabuhayan, pinagkakakitaan ng mga tao ay sa pananim. Di ba? Sa pananim, mga kapatid, walang ulan. Tuyo. Hindi namumunga, ibabaw ilalim. Di ba? Tutong. Mamamatay. Ganun po, so make years. Ito ba ang unity? Mga kapatid. Kaya napakahalaga, kapag may unity, sabi ng verse 1, bukod sa bababayang anointing, katulad ng pagbaba ng anointing, di ba, sa ulo, sa balbas, sa kola, hanggang buong kasuutan, hanggang laylayan, mga kapatid, sa pastor, pamilya ng pastor, mga leader, di ba, mga volunteer, pababa, hanggang membro, mga kapatid, na nagkakakisa, mga kapatid, dadaluyan po yan ng anointing. Di ba? At after anointing, mga kapatid, sabi diyan, bababa daw yung hamog sa umaga sa bundok Hermon para manariwa tayo. Amen po ba? Di ba? Kung tayo po ay, again, nakikiisa o nagkakaisa, mga kapatid. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Yan, kaya ganun po, mga kapatid, no, napakahalaga po na meron po tayong pagkakaisa. Pero kung tayo ay kanya-kanya, alam po ninyo ang pagkapala ng Diyos. Ang abundang, siyempre, simbol po yan ang blessing ng ating Panginoon. Baka po ibinubuhos, pero parang ibinubuhos lamang sa isang sidlan na butas. Nalala po ninyo yung Bukok Hagay. Dahil kanya-kanya yung mga Israelita, kanya-kanya magpapaganda ng kanilang tahanan, mapabayaan nila yung templo. Diba? Ano sabi sa kanila nila? Dilidilihin ninyo ang inyong kalagayan. Kumakain kayo pero hindi kayo nabubusog. Nagsusuot kayo ng sweater pero hindi nakakapawid ng lamig o binaw. Kumikita ka, nagtatrabaho kayo para kumita pero parang nilagay niyo sa bulsa para lamang buslong butas ang bulsa. Anong dahilan? Kanya-kanya. Pinabayaan. Yung templo ng ating pong Panginoon. So, ganun po yung mga kapatid. Kaya napakahalaga na atin po yung nakita. Again, in-describe ng Psalm 133 ng unity is like the dew na bumababa sa bundok ng heaven. Amen po ba? Kaya sino sa atin ang gusto ng abundance? Sabihin mo sa iyo katabi, mag-isa. Amen po ba? Sa family, di ba? Totoo, kumikita ka na, pero para bang walang pakialam sa iyo. Wala kang pakialam sa kabuuan ng family, mga kapatid. Baka huminto yung abundance. Kailangan nagkakaisa, nagkakatulungan sa ating simbahan, sa ating province, sa ating nation, ganun po yan. Ano po? Ito, pamiyata. Sa Malakay, chapter 3, verse 10, alam po naman natin. Ano pa naman lagi sa Malakay, chapter 3, verse 10? Naano ko lang po. Alam sa palagay ninyo, kung yung buong congregation gumaganap ng salitang ito. Ano sabi doon? Dalhin daw natin ang ating mga ikasampung bahagi. Lahat ng ikasampung bahagi
na pagpapala na atin pong tinatanggap para matugunan ang pangangailangan ng tahanan ng Diyos sa ibang saling templo o lahat ng pangangailangan. At kapag ginawa mo raw yung parte mong iyan, ano gagawin ng Diyos? Sabi doon, itest mo ako. Subukin mo ako kung hindi ko buksan ang pinto? Durangawan. Bintana. Okay? Durangawan ng langit at ibusin niyo ang masaganang pagpapala. Yan ang verse 10. At pagdating ng verse 11, sasabihin niya lahat ng devourer, lahat ng mga salot. Salot sa problema, salot ng problema, sa pamilya, sa trabaho, sa business, etc. Sa palagay niyo, share ko na rin yan yung nakaraan doon, nakats natin yan doon sa leadership. Di ba? Sa palagay niyo, kung tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang isang congregation, ay tapat na gumaganap, mga kapatid, ng pagbibigay ng ito sa palagay niyo. So, na ito building natin. Tama po ito. Di ba? Hindi na kailangan mag-short kasi, sapat-sapat na. Sobra-sobra na. At kayo nakakala niya. At alam niyo, kung gusto niyo po na sagana, kung dumating sa atin, may promise. Test mo. I-test mo ako rito. Ewan ko lang kung hindi ko buksan ang floodgate, sabi doon, sa English of heaven. Alam natin yung mga dam, na may nakasama mga gate, pagka iniinangat, pagka bumuhos ang tubig, bulwak po yun. Bulwak po yun at pagdudulot ng baha. Doon po. Yung bulwak, saka yung baha ng pagkapala ang umago sa iyo. Kaya sabi nga doon, kukumanda yung blessing na pumunta sa iyo. Alam niyo po ba, yung anointing, saka abundance, meron itong kakamon. Saan na pumunta? Dito ako pumunta sa pamilyang ito kasi nagkakaisa to, buhok ito. Pumunta ako ito sa simbahan ito, sa grupong ito, sa ministry na ito kasi nagkakaisa to. Ito hindi nagkakaisa. Maghanap tayo na nagkakaisa. Mga kapatid, itong sabi ron. Ano yung 633? Ganun yung blessing dito. Ano po, kaya purihin po ang Panginoon. Kaya, again, natouch lang po natin yan. At sabi ng, kasi, ito po yung pagtutulungan ng mga mananampalataya sa Acts chapter 4, verse 32 to 35. Nagkaisa ang nagdaming isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. So ito po yung practice noon nila na communal living. Kasi nung ako po yung unang ma-born again, dinagnan ko po ito sa Corpus Christi. Sa Corpus Christi, pagka ikaw nagpakasal, lahat ng mga regalo mo, hindi lang sa'yo. At pagka meron kang regalo na nagustuhan, bibilin mo yun. Kasi yung regalo mo, dadalhin mo yun sa simbahan. Dadalhin mo sa simbahan kasi para sa lahat yun. Ganon, parang ganito. Ganon ang practice dati ng communal living na nagkakaisa po sila, mga kapatid. Yan ang kinasal si Pastor Manny. Meron siya gusto, kailangan niya bilhin. Regalo na sa kanya, kailangan niya bilhin. Kasi gano'n ang practice. Parang ganyan po yan, mga kapatid, no? Okay, ayaw huminto. Baka may nagalaw. Yan. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng mababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Dahil sapat-sapat, mga kapatid, ang ibinibigay dahil nga yung mga may kaya, mga mayaman, na sobra-sobra, nagbebenta ng mga lupa, ari-arian, at ang napagbentahan, yung pinagkakatiwala sa mga apostol. At ang mga apostol ang nagbibigay sa mga wala, mga kapatid, kaya sabi niya yung mga sunod verses 34-35. Ano po? Sumapat. Ano po? At sabi diyan, gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na wala. Tuloy yan. Balik mo. Basahin ka lang po rito. Ano po? Ayan, nagpapatotoo na muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yung focus lang sila doon, mga kapatid. Ano po? Na testify ka lang ng testify kung paano nabuhay si Jesus. At sabi diyan, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Bakit? Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. May makagagawa pa ba yan ngayon? At ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. So, gumayad yan sa nangyayad sa Zakeo, di ba?
Ano nangyari sa pira kasi, no? Ayan, di ba? Anong gusto niya? Dala ng inggit para masabi na kaya niya rin gawin yun. Pero nagsinungaling siya, hindi niya binigay ang lahat. Di ba? Yun. Yari siya. Ano po? Pero hindi ganun dapat. Ano po? Kaya dapat wala ka namang motibo na may halong pagmamayabang, pagmamalaki, na gagawin mo isang bagay. Kaya siguro, ito rin ang mapit, ang goal ko sila parang nakano niya. Nakarating siya na doon. Pero kung ginagawa mo isang bagay na yan sa kaliwalati mo ng Panginoon, pagtatagumpayan kanya katulad ng Panginoon. Kaya natin tunay mo. Mga kapatid, yung mabigat na trabaho gumaang. Diba? At ang dulo, victory brings. O victory, unity brings victory. Unity brings glory to God. Yung pangalawang puntos natin. Diba? Nag-aalis na kayo yan doon. Kung magdawa yung mabigat gumaang. Diba? Yun yung nakaraan. No? Kaya, ayun po mga kapatid. Ano po raw? Gusto niyo po bang ibuhos ng Diyos ang pagkapala sa lahat? Ano sabi? At tulad nila, sila po ay nagkaisa sa damdamin at sa isipan. Kumusta na po tayo? Minsan sa kulay lang, hindi tayo magkaisa. No? Sabi ko na sa inyo, pagdating sa kulay, hindi tayo magkakaisa. Kasi gusto ko blue. Di ba? Ang gusto ni Kobe, ano ba yung kulay Kobe? Ano bang kulay yan? Ano yan? Brown ba yan? Di ba? Hindi ko napakilala yung kulay niyo. Dalawang kulay ito na pinagsanon. Di ba? So, ganun po mga kapatid. Kaya again, mga kapatid, ang pagpapala, dadaloy yan kapag nakita ng Diyos, united. Amen po ba? Kaya napakalaga po niyan. So, tuloy-tuloy ko na po. May time tayo kasi, no? Unity brings assurance of God's. Di ba? Napakit yung katiyakan ng presensya ng Diyos ay nandiyan. Sabi ng verse 3 again, tapos na tayo sa bundok Hermon, hamog na gumili sa dakong maburol na bundok na Zion. Ano po? Yan. Mount Zion, mga kapatid, na po ang sinabi po diyan. Na po, again, ang dew from Mount Hermon, bababa, patungo sa maburol na bundok ng Zion. Na po. So, kunin natin. Hindi lang basta nasulat yan, mga bundok na yan. Ano po, mayroon pong malalim na kahulugan, lalo na po yung salitang Mount Zion. Mount Zion, that is a memorable mountain sa Bible. Hindi basta lang yan nasabi. Ano po? Ano po ba ang Mount Zion? Zion. Hello? Jay, dito muna. Pagka titignan mo ako para walang cut. Yan, no? Okay? Nasabi ka? Here am I and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. Sabi yan sa Tagalog na naninirahan sa bundok ng Zion. So Mount Zion signifies the dwelling place of God. Ito po yung lugar kung saan ang presensya ng ating Panginoon ay nananirahan. Isaiah chapter 8 verse 18. Isa pa, Psalms 74 verse 2. Remember the nation you purchased long ago, the people of your inheritance whom you redeemed, Mount Zion where you dwell. At ang bundok na ng Zion na iyong So, ang Zion po nire-represent mga kapatid ng kananahan ng Panginoon sa isang lugar. Tirahan, kananahanan, doon kasi siya nagdo-dwell. Yan po ang sabi ng dalawang teksto ni Ian. Siya doon sa tumataan. Sa atin ngayon, para sa akin, yung spiritual Zion, mga kapatid, sabi ng Bible, Matthew 18 verse 20, when 2 or 3 gather in your name, nasaan siya? Ayan. Kapag ang dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan. So dito, sa lugar na ito, sino ba ang ating pinag-uusapan? So dahil sa ating pinag-uusapan, alam niyo po ba, nasa gitna natin siya? Di ba? Nakikinig din siya sa atin, audience din po natin siya.
No? Kaya kami bilang mga Christian, siyempre siya ang piniplis namin. Amen po ba? Di ba? Ganun lang po naman sila. Kaya, ayan, sinasabi natin. No po, kaya, again, ang presence ni Lord ay bumababa, mga kapatid, kapag nagkakaisa ka. Di ba? At madalas, dahil tayo po nandito, nag-uusap tayo tungkol sa ating Panginoon, kung ano po ang narinig niya sa atin, na ating napagkakaisahan, ano sabi ng Bible? Tuto pa rin niya. Sabi ng isang talata, sabihin niyo sa kanila, na ito ang pinapasabi ko, buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kung babasahin mo yung context na yan, ano pinag-uusapan ng mga Israelita dyan? Negative yan, di ba? Negative yung context niya na yan. Ang pinag-uusapan nila, buti pa sa Egypto, di ba? Maraming mga spices, mga maanghang na pagkain. Nangareklamo nila dyan, di ba? Buti pa doon, maayos, masagana, samantalang kami rito, nasa ilang, apo sa tubig. Di ba? Yan ang ano yan. Kaya nung narinig yan ni Yahweh, sabi niya, yung narinig ko sa inyo, gagawin ko sa inyo. So, negative. Paano kung positive? Di ba? Kung nandito siya, narinig niya tayo at ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pag-progress, pagkakarami, healing, deliverance, mga kapatid. Di ba? Ano gagawin ng ating Panginoon? Sabi niyan, kung ano ang marinig niya sa atin, pinagagawin niya. Amen po ba? Sa inyong tahanan, ano narinig ng Panginoon kapag kayo nag-iipon? Away-away, bangayan, siraan, o siraan ng buhay ng ibang tao? Di ba kung kayo nagkikwentuhan at ang pinag-uusapan natin ay buhay ng ibang tao, chismis mga kapatid, marites, alagayin nyo, narinig ng Diyos. Pero kung pinag-uusapan niya sa loob ng bahay, sabi namin, sige, pag-usapan natin yan, kailan ba tayo? Bibigyan ni Lord ng lupa. Di ba? Saan ba tayo kukuha ng pwede nating rent-to-own? Ito yung dumarating na po kami sa ganun, dati malaig. Di ba? Alam po narinig ng Diyos. Amen po ba? Nung marinig ng Diyos na hindi na po tayo i-renew sa kabila na pag-usapan namin, panlima po. Ano? At hindi kaya, simulan natin na lang gamitin yung lugar natin. Narinig ka lang ng Diyos. Di ba? At nag-usap kami, pumunta kami rito, kung kasi pag-pray, kinabukasan, sabi sa amin, yung SM, naghahanap ko ng tatambakan lupa. Doon nagpasimula. Di ba? Naghahanap kami, sino yung pwedeng maglagay ng tubig. Inakausap si Pastor Dan Mag-inay. Huwag na po kayo mag-alala. Magbabalik na kami kay Lord ng pagkapala. At kayo pong gusto namin balikan. Kaya libre yung tubig natin. 130 feet. Ang humuka yung anak, yung gumastos ng mga bakal ng mga tubo, yung nanay. Di ba? Narinig nila. Ano? Tawag dito, hindi na tayo nirenew, wala tayong lugar. Sabi ng Glory to God Foundation, ibibenta kami ng ticket, bubulahin na namin. I-delay namin ng 2 months. Magbenta kayo. Yung 70% na papagbebentahan ninyo, gamitin yung kalibo. Yung iba na nagbenta ng ticket, hindi rin kinuha yung 10%, kaya 80%. Yung 20%, yung 10% binigay natin sa mga indigent, at yung 10% binigay natin sa mga pastor na dinalapitan. Kaya may budiga tayo. Amen po ba? Kami lang kay Ogie, nag-uusap-usap sa sakyan ng Kuya Ogie. Ayan, bigla. Mga kapatid, narinig ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ng mabuti na ating pinagkakaisa. Ayun, mga yun po'y mag-uusap tungkol sa ano, alamin, ministry ganito, yung mga yun, ano yan? Mga kapatid, palagay mo pagkapalain ng Panginoon? Kapag gano'n ang lumalabas sa bibig mo, amen po ba? Again, narinig ng Diyos at iyan ang gagawin ko sa inyo. Amen po ba? Kaya sa loob ng iglesia, sa pamilya, mga kapatid, sa finance, ano pinag-uusapan? Sa pera, kapag nagbibilang. Natira, yan.
iba na lang na eh. Dati, ano to, malaki din ang bigay. Bakit kaya biglang lumiit? Siguro, may naging problema. Pinapanalangin. Amen po ba? Di ba? Ipinagdadasal mga kapatid na para lalong sumagana. At minsan ito kung ano na to, minsan kailangan i-deliver sa atin to. Lagyan mo ng asin. Ilagamit ko yan eh, you know? Yung asin eh, minsan pinangaan ko yun sa daan na yan eh. Ito ako na-disgrasya eh. Di ba? Ito may na-disgrasya rito, may ikot yung kotse rito, inabisa ko ng asin. Ano? Kasi sa Bible, sa 2 King, mayroon isang lupa na payat. Di ba? Yung tubig mapait, nilagyan ng asin. Ang isang propeta, sumarap at tumaba. Ganun po yung natitiligan. No? Kaya purihin po ang Panginoon. So napunta ako doon. Mga kapatid, sunod din sabi, ano po, yung assurance of God's presence kapag may unity nangyayari. Amen po ba? Kaya napakalaga. Ano po, sa opisina, ano pinag-uusapan? Sa barangay, kay Jimmy. Di ba, kay Jimmy? Nag-pray niyo po si kay Jimmy, kakandidato po yung kapitan, no? At purihin po ang Panginoon. Ano po? Hallelujah. Napakalaki ating Panginoon, mga kapatid. Meron tayong care group na binubuo. Di ba? Ginagawa na po natin, mga kapatid, ano pinag-uusapan niya? Ganun lang po yun. Narinig lagi. Again, unity brings assurance of God's presence. At kapag alam mo na ang presensya ng Diyos kasama mo, ano sabi ng Isaiah 43? Kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Kasama natin ng Diyos. Di ba yung kantang yan? Dumaan. Man saan? Sa ilog. Hindi. Masusunog. Tama po ba? Ayun. Dumaan man sa apoy. Hindi. Ayun. Eh, hindi ba? At least aware kayo ng natural, dumaan ka sa apoy, alam ka namang nalulog ka. Pero pangako ba, pati dumaan ka man sa mga matitinding problema, pagsubok, na parang apoy, parang tubig, nalulunurin ka. Ang tubig, mga kapatid, simbolo ng problema, ilulunurin ka. Yung mga wala sa apo ni Noah, nilugda sila. Pero kung ikaw'y nakaupo kay Kristo, nagtitiwala kay Jesus. Diba? Nakatindig kay Jesus. Meron ka ng problema, nasa ibabaw ka lang ng problema, kalupang-lupang. Pataas ang tubig, pero ang arko, mga kapatid, pataas na mataas. Lumampas pa ng 25 feet sa pinakamataas na bundok, pero ang arko, lulutang-lutang. Yan po ang buhay ng isang tao na nagtitiwala sa ating Panginoon. Hebrew 13:5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Alam niyo, una yun eh. Ano ba nakalagay ito sa una? Sa A. Bilang yun eh. Una, huwag kayong magmukhang. Yun, huwag kayong magmukhang sa lapi. Huwag mukhang pera. Matutunan nyo ng masiyahan. Ang lahat na meron ka. Pinangako, hindi kita iiwan. Hindi kayo pababayaan. Minsan nawawala kasi yung kalahati. Di ba? Yun ang nakalagay sa Hebrew chapter 13. Ano po, purihin pa lagay ng Diyos, Matthew 28, gumagawa ka ng mission, ang promise ng Lord na samahan kita. Di ba? Hanggang sa dulo ng daigdig. Revelation 3:20, hanggang sa pagkainan. Kaya mga kapatid, maging sa pagkainan. Kaya nga sabi ng Bible, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom man tayo, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Amen po ba? Yan. Biro mo, sa pag-inom mo, kaya yung mga umiinom, ano ba yung ininom niya? Yan. Alcohol. Dead horse. Yeah. Imported. Fundador. Do it for the glory. Ano kinakain? Baka bawal yan sa iyo. High blood ka, ang pusay mo pa sa alimango. May ilo ka ng diabetes. Pero, ayan, alam mo yun, mga kapatid, minsan sa ganyang bagay, nakakagawa tayo na hindi nakapagbibigay ng alwalapin sa Panginoon. Sinabi na ng Biblia. Ano ba? Kaya again, unity brings accomplishment. Ano ba? Ang-apat, mga kapatid, sino sa atin ang gustong hindi ma-accomplish sa buhay? Dumating tayo sa mundong ito, from nothing. Wala talaga. Pero iba sa inyo, ano na, marami na. From nothing to something.
Ang hirap, dumating ka sa mundo, umalis ka sa mundo, wala kang nagawa. Wala kang na-accomplish, mga kapatid. Wala kang naiwang legacy. Nakatatak sa kaisipan at puso ng mga tao. Di ba? Oo, kung tayo po ay, sabihin natin, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, nakapag-business, nagkabahay. So, great accomplishment po yan. Pero hindi po yan gusto kong sabihin. Ang accomplishment na tinutukoy po ng Bible po ay, sabi nga, more than that. Ano po? Ito po yung hindi lamang po sa mga material na bagay, pero maganda po yun. Again, sabi ko sa inyo yung mga material na bagay na meron kayo mga kapatid. Ano po? Pero sabi rito yung life forever more. Ang tunay kong accomplishment, mga kapatid, hindi lamang nagkaroon tayo ng lahat ng bagay na yan dito sa mundo. Sabihin natin, bahay, sasakyan, business, o ano pa mga bagay, mga kapatid, na meron po tayo sa church building, school kaya. Pero, ang tunay kong accomplishment, kung ginamit tayo ng ating Panginoon, na maraming tao na walang relasyon, sira ang buhay, walang pag-asa, at nailapit mo sa ating Panginoon para sa akin, yan po yung dakilang accomplishment. Amen po ba? Totoo, nakapag-acquire tayo rito sa mundo, na anumang bagay na meron tayo ngayon, pero kapag tayo umalis dito, hindi mo yung nadala. Pero yung mga tao na dinala mo sa Panginoon, mga kapatid, di ba? Pagdating mo sa langit, kasama mo sila doon. At iyan po yung mas magandang accomplishment. Amen po ba? Diba? Mas maganda po yung accomplishment. Imagine, nagsikap ka dito sa mundo, minhawa ka, tapos nakakilala ka sa Panginoon, nagpatuloy ka, lumago ka, ginamit ka, napagpapala ng Panginoon, at marami kang naakay ng mga kaluluwa. Wow! Diba? Ginamit mo yung iyong yaman para maraming taong mapalapit sa ating Panginoon. Wow, mas dakila yan. Na-accomplishment, mga kapatid. Na-accomplishment para po sa akin. Kaya ang tanong sabihin mo, sa tagal mo ng Krisyano, mga kapatid, gaano na, karami, yung mga nadala mo sa ating Panginoon. Meron na ba? Sana po, marami na tayong nadala sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Ang iba, nakakalungkot, wala lang nadala. Marami pong nadala. Sinasabi natin. Tagal mo ng mananampalataya, wala ka pang naging katulad mo. Hindi ka pa nanganak na katulad mo. Diba? At nainiwala ako, mga kapatid, yun po yung aking pinasabi. Mas great accomplishment po. Yung challenge po sa atin. Yan po yung mananatili. Sabi yan, life forever more. Pagkat ang lahat ng bagay rito sa mundo, iwanan po natin. Pero yung mga kaluluwa na naglapit natin sa Diyos, biro mo, ikaw, lalaki, babae, nanay, tatay, lolo-lola, di ba? Ikaw lang nagpasimula, pamilala sa Panginoon, nakakilala yung buong angkan mo, buong pamilya mo, Acts 16:31, diba? Na ang sinumang sumampalataya, ang promise ni Lord, buong sambayan maliligtas. Tapos, ligtas na kayo, sumasamba na kayo sa Panginoon, nakakatuwa pa, nakaakay ka pa ulit ng another family sa palagay mo. Ilang great accomplishment. Mga kapatid, yan tayo magsimula. Amen po ba? Diba? Simulan po natin, yung mga kasama natin sa bahay, kaana, sa compound, mga kapatid, sa barangay natin, yan po ang goal natin. At yan po, naniniwala ko na yan po ang great accomplishment. Yan, sabi natin. Okay? It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion, for theirs the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Without God, we can do nothing. Ito naman yan. Para lang tayong sanga na nakakupong sa puno, kaya dapat iyakin mo, lagi ka nakakonekta sa ating Panginoon. Kapag ikaw naman ay nakakonekta sa Panginoon, yung posibleng bagay, kaya po natin gawin.
At again, ang commandment ng Diyos, sabi diyan, yung pagkapala ay kanyang utusan na pumunta sa iyo. Para magnatili habang buhay. Balikan natin ang apat. Unity brings anointing. Nakasan ko natin ito. Mga kapatid, yung isang bagay na hindi mo kayang gawin ng gagawin natin. Dati kang mahihiyain katulad ng mga alagaan, may takot, pero sila yung inanoint ng ating Panginoon. Si Peter, dininay pa si Lord, pero nung inanoint, grabe. Kung paano kumakang. Kasi ninyo po yung naging epekto ng anointing sa buhay sa tao. Abundance, ano po? Masaganang katapala, assurance of God's presence, at ang apat, accomplishment. Accomplishment. Mga kapatid, hindi lang tayo pagpapalaki ng ating Panginoon ng mga material na bagay, pagpapalaki pa tayo ng Diyos ng mga tao. Ng mga tao. Alam niyo po, ang anointing ng CDC, discipleship. Yan ang ating pangalan. Community discipleship. Kapag tayo po ay united na gumagawa sa bagay na yan, talagay niya. Magiging magaang yan, makapabilis po yan. Yan po ang ating anointing. Yung iba, anointing nila, deliverance, from senior pastor, kababa, lahat, hanggang mga miyembro, pagdating sa pagkapalayas ng demonyo na gagawa nila. Tayo, anointing na binigay sa atin ng Panginoon, discipleship. Sana, lahat po tayo mag-participate, mag-function po sa bagay na yan. Tayo dito ngayon, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah! You are worthy to be praised, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Na ikaw po'y mayroong nakalaan, nakahandang pagkapala sa nagkakaisa. Katulad po ng Psalms chapter 133, verse 1 hanggang 3. Napakaligaya at kahanga-hanga sa iyong pangmasid. Na laging ang iyong mga anak, mga God's people, nagkakaisa. At ang iyong promise, Lord God, dadaloy ang iyong kapangyarihan. Dadaloy ang langis, sinahalin tulad niyo po, na ganun ang magiging kalagayan. Katulad ng pagbuhos ng langis sa ulo ni Aaron bilang priest na nakatataas ng panahong iyon. Dadaloy sa balbas, sa kola, hanggang rope, hanggang laylayan. Lord, dalangin po namin sa aming pagkakaisa, hindi lang sa loob ng simbahan, kung saan kami naroon, gamitin niyo po kami sa pagkakaisa, sa aming trabaho, sa school, sa barangay, sa community, higit sa lahat, sa family. Kaya nung akong dumaloy ang anointing, dumaloy ang abundance, dumaloy ang God's presence, yung assurance of God's presence, at yung accomplishment. Lord God, maraming salamat po sa aming pong iglesia ito. Patuloy mo kami buklurin, magkaisa kami sa isip, sa puso, at sa damdamin. Lalo na po sa mabuting bagay. Salamat po na marami, lahat ng ito sa inyo namin na-entrust. Yan yung nga po yung mga katotohanan na inyong salita ay tumubo sa aming pong puso, magbuhay ito, hindi lang ng 36 na po, kundi 100. Lahat kami ay mahamon, Lord. Sa bagay na ito na pinapagawa nga po ninyo sa amin. Kailangan niyo po ang bawat isa ay po nakababati ng kanilang mga kahinaan. Sa pangalan ni Jesus, sinasabay po namin ito sa kanilang buhay. In the name of Jesus Christ, lahat ng mga sagabal, sa unity, sinasabay po namin sa pamilya, sa personal na buhay, sa aming iglesia. In the name of Jesus Christ. At kaya nyo nga po, ang magkakaisa ay tunay na maging magaang, madali, Panginoon Diyos. At salamat po sa pwede pong maging epekto. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming panalangin para sa inyo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay. Nais ko lang pong basahin sa inyo sa Aklat ng Mikas 6:6-8. Ang hinihingi ni Yahweh
Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay na ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Ituro na niya sa iyo ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging katarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mo mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa kanyang utos ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Inutos din po ng Panginoon na sa ating pagbibigay ay isa rin po itong handog. Kaya ang handog po natin ay ito isipin natin the best para sa Diyos. Tayo po ay tumayo at ating pong hawakan ang ating mga kaloob at ating pong ipanalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Lord, kami po ay nagpapasalamat sa umaga nito sa mensahe mo ng pagkakaisa, Panginoon. Panginoon, nagkakaisa po kami sa oras na ito upang magbigay ng aming kaloob. Nawa, Lord, ang aming kaloob na ito ay magamit sa iyong simbahan, Panginoon, at ito po ay nagagamit na namin po sa pagpapayag ng iyong salita. Marami pong salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Unay po na biniless niyo po kami. Kaya amin pong ibinabalik ang mataas ng papulit pasalamat sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa bawat isa sa ating mga kaloob. Lumako na po tayo sa ating announcement. Ngayon po, sige po. Welcome po kay Kuya Romulo Baul. Meron po kaya tayo po. Rosa? Asawa po nila Ate Susan. God bless po, Kuya. Happy birthday to you. Po, sino po ba may mga birthday dyan? Oh, si Willie Dalio. Tama ba yung pagkabanggit ko? Willie Dalio. Asan ko siya? Oh, ito yung aking apo. Yan, galing Ocampo. Meron pa po, si Natalia Blessing Mario. Ako ni Ate Corinne. Gabriel Ramos. Wala ako dito eh. Nasa ibang lugar. Na ito na yata ang buong mundo.
ng congregation. Wow. Okay po, mga ating i-announce pa. Prayer meeting, meron po tayong face-to-face at meron po tayong online. Simula po yan 5:30 to 7. Kung gusto niyo po mag-pray dito or online, pwede naman po. Okay. Wala na po. Wala na. Okay. Yung ating pong ang tawag doon, yung sama-samang pagkakaisa. Ito po ay magaganap yata July na, po. Kasi po, in-adjust po natin dahil nahirap po mag-prepare ng ura-urada. Kailangan talaga yung preparation. Po, sige po, tayo po lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na gumagawa ka sa iyong mga anak kapag kami ay nagkakaisa at laging sama-sama, Panginoon, gumagawa ng para sa iyo at para sa isa't isa. Nais po namin na patuloy na marating namin o magawa namin lagi ang iyong kalooban, Panginoon. Nais namin din na marating yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Diyos. At humihiling kami na ituro mo po sa amin ang kanilang lugar kung saan, Panginoon, kami po ay makarating upang sila ay mabahagi na ng iyong mga salita. At salamat po sa mga kapatid na patuloy mo ginagamit sa bandang Griego, dito po sa Sibol, at pinapanalangin din namin ang CDC Pilar, Panginoon. Ito po ay lumago ayon sa spiritual na buhay at sa kanilang pamumuhay, Panginoon. At gamitin niyo po yung mga leaders na narito na nagsisipag, nagbibigay ng time, talent, and treasure, Panginoon, upang sila po ay maabot. At madalangin din kami, Panginoon, sa bawat ministry na gamitin niyo po na ito po ay maging pagpapala sa lahat. Lalo na po ang mga ministry head, Panginoon. Magkaroon sila ng mga plano sa kanilang mga ministry na galing sa iyo, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat kami sa salita na narinig namin ngayong umaga na patuloy na gumigising sa aming mga minsang natutulog na espiritu. Salamat po na kami ay palaging napupukaw ng iyong mga salita upang kami ay gumawa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At nawa itong mga salita ito ay lumugo sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao upang kami ay mahaganap ng karapat-dapat at tama, Panginoon, at ayon sa iyong laging kalooban. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat sang narito at pagpalain mo sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay, O Lord. At sagutin niyo po yung kanilang mga tanong at magkaroon, Panginoon, provide niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At nais po namin na maging masigla ang bawat isa sa buong linggo, Panginoon, na ikaw ang laging tinatawagan ng umaga, tanghali at gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa umaging ko at patuloy na ang pagpapala ay sumaamin lahat, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede po ba bago natin sabi ko lang po, bago natin awitin yung victory song, pwede po patiin natin yung mga kasama natin. Di ba na, sabi na ni Papa kanina, napaka-ganda yung tignan, sama-sama, nag-aawitan, no, nagpupuri. Kasi naniniwala ako na isa lang ang audience natin kung tayo sasamba, nagpupuri sa Panginoon. Sino yun? Ang ating Diyos. Amen? Amen?
Muslim discipleship and leaders.